Hello po! Good afternoon sa inyong lahat. Today is a Tagalog vlog because gusto ko lang i-share ang experience ko and how much yung nagastos or gagastusin sa dentist dito sa UK. So this is something new, bago to sa amin kasi kailangan na talagang magpa-check ng ngipin. So we have no choice. So i-share ko lang kung magkano ba talaga ang gastos dito pag magpa-dentist kayo sa UK. Actually, pumunta po ako kanina sa dentist tapos in-injectan nila kasi nagpapasta ako. In-injectan nila yung aking around my tooth. So parang numb siya kanina. But today, it's okay. So okay na siya ngayon, so pwede na tayong mag-vlog. So, ang short story lang. Alam ko naman, well, I have read siguro or narinig ko sa ibang tao yung mga experiences nila na sinasabi nila, mahal daw talaga yung dentist sa ibang bansa, especially ata sa USA. Tapos may nabasa ako din about sa Australia at saka sa UK. So, ang ginagawa mostly ng mga Filipinos is pag umuwi sila sa Pilipinas, doon na sila nagpapa-cleaning, nagpapa-check ng ngipin, or nagpapa-treat. Sa aking experience, so magti 3 years na ako dito sa UK, hindi pa ako nakauwi po ng Pilipinas. Dahil very complicated at saka yung pagbabiyahe at the moment ay parang hindi pa siya best option. Hindi pa siya best talaga na mag-travel kami at the moment. Considering yung medical situation ng anak ko. So, hindi muna. Nung buntis ako sa baby ko, meron kami appointment sa midwife. Second appointment siguro na binigyan actually ako ng anong tawag dun? Parang certificate sa NHS na free dental check. Parang ganun. Which is, sabi nila, is valid for 1 year daw. So, parang excited talaga ako na, ganun talaga, may free, pala dito, free dentist. Ang problema po actually doon ay wala akong makitang NHS na dentist. Sabi nila, may isang dentist lang sa aming town. Which is, of course, ang dami niyang kina-cover. So, hindi sila nag-accept ng new patient. Tapos, mostly yung mga dental clinics dito, private talaga. Which means na magbabayad ka on your own. So, yun. Hindi ko nagamit yung certificate na binigay nila, too bad. Pero, na-feel ko talaga na, kasi before, sa Pilipinas pa, nagpapacheck po talaga ako ng ngipin, and I made sure na before ako nag-fly dito sa UK is okay talaga yung ngipin ko. Kasi ngayon sabi nila na mahal dito. So sinabi ko na okay, papacheck na ako while po sa Pilipinas, nagpa-cleaning na ako, walang mga tooth decay, etc. etc. So okay na. Tapos, nung nabuntis ako, alam niyo po yung tawag yung swelling ng gums, yung gingivitis. Yun yung one of the many symptoms ko sa pregnancy. So as in, pag nag-toothbrush ako, ang dami ng dugo, nagbe-bleed talaga yung gums ko. Tapos doon ako, nag-worry ako na, kailangan ko siguro magpa-check sa dentist. Hanggang na, parang na-pass lang siya, hindi naman importante. Sa dami-dami na nangyari, ganon. So, hindi siya na-focus, hindi siya na-priority. Ngayon, yung husband ko si Romeo po, nagko-complain na siya ng toothache. Tapos parang dinadelay niya pa nga, parang mga 1 week siguro na every night, sumasakit yung ngipin niya. Umiinom na siya ng gamot. So sabi ko, para okay ka na, magpa-check ka na lang, tingnan na lang natin. Kasi wala kami idea, wala kami experience about dentist nga dito. So yun, ang problem po pala sa schedule niya is kasi nag-work lang siya ng weekdays. So, ang hirap po pala maghanap din ng dental clinic na parang suitable yung time niya. Meron pong clinic na kaming nakita na open sila on Saturday. So, yun talagang tinawagan ko. Tapos, nagbubo kami. At saka maganda dito sa clinic na to ay may option pala sila na parang installment monthly. Yung parang magsa-subscribe ka sa kanila, which means na automatic debit ang certain amount
in a month. In the beginning, nag-refuse po ako. So, tumawag ako sa kanila and nag-refuse ako, ay wag lang, gusto ko lang ano lang sa husband ko. Kasi nag-work si Romeo, so ako tumawag sa kanya. For him. Tapos, sabi ko, ay wag lang yung first ano lang, yung parang we pay as we go. Parang ganun na sabi ko. Which is parang, at now na, sa ngayon, parang sinasabi namin na parang sayang, sana subscribe na lang kami ng monthly. Kasi ang gastos pala. Okay, so anyway, ito na po yung gastos namin. So, una kay Romeo muna. So, pumunta siya doon sa clinic daw. Tapos, pina-x-ray yung ngipin niya. Tapos, may nakitang mga kailangan i-treat sa ngipin niya. So, pina-x-ray siya, pina-check mismo. So, gumasto siya ng 72 pounds. I think ito yung sa check-up. Tapos, yung cleaning, 92 pounds. So, yun pa lang yung na-avail niya ng services. And then, sinabi sa kanya na may mga dapat gawin sa ipin niya. So, first, kailangan bunutin ang isang ngipin. At saka yung isang other treatment na gagawin sa kanya is yung tinatawag na root canal treatment. So, ang extraction, yung pagbunot ng ngipin po, isang molar, ay nag-cost po ng 130 pounds. O, diba? Bongga. Magkano yan sa peso? Tapos, si x-ray po is 26 pounds. Ang pinakamahal po sa plano kay Romeo is yung root canal treatment kasi mahal pala. So, parang may sinasabi na parang may steps pa lang yung root canal treatment. Ito yung, nabasa ko lang to sa website kasi wala talaga akong idea. Parang, tinatry pa nila na i-save yung tooth before extract. Pag extract na, parang wala na talagang chance yung ipin. But, as much as possible, kailangan natin i-save yung tooth. So, ito yung parang last option na para i-save nga yung ipin. Ito yung root canal treatment. Ang mahal po dito. So, yung initial, kailangan niya mag-pay ng 260 pounds. Pag completion na, 410 pounds. Tapos, kailangan po siya magpapasta, tinatawag na composite filling, 180 pounds. Tapos, i-x-ray ulit siya, 52 pounds. Tapos may tinatawag na scale and polish. Feeling ko parang cleaning ba to? 72 pounds. So, nag-asa ito si Romeo kung magkano lahat ang mababayaran niya sa kanyang ipin. And, ang estimate daw is 1,200 pounds. Diba? Very bongacious ang sa kanya. So, yun po kay Romeo. Ang sa akin po, kasi na-realize namin na mas mura pala kung magsasubscribe kami yung sa monthly installment. So, sa akin, in-ensure na namin na yun yung plan ko talaga, monthly installment. Kasi, tulad po ng fee, yung estimate ni Romeo, ang mahal-mahal po. So, parang, in one go, mahal talaga siya. So, sa akin po, nag-subscribe na ako sa monthly installment plan. So, nangyari po, first appearance. First punta ko doon ay chinek lang yung ipin ko. So, check, ganun. Ano ba ang kailangan? Ang diagnosis is kailangan talaga ng cleaning. Yun yung sabi ko kasi grabe daw yung gingivitis. Which is really true. Nafe-feel ko naman po. So, kailangan talaga siya as soon as possible, i-cleaning daw. Which, yun, mabuti naman at merong available na schedule right away. Tapos, hindi ako na-x-rayhan kasi kasama ko doon si Max. Tapos, umiiyak na siya. So, sabi ng dentist na mahirap daw. So, next time na lang. And actually, today, hindi na ako na-x-ray. Parang no need na siguro kasi yun nga, pasta lang naman siya. Hindi naman siya deep. Parang andun lang siya sa labas. So, yun po. Hindi na ako nagbayad. I think nabayaran ko lang talaga yung parang booking. Kasi kung mag-book ka na ng appointment mo, magbabayad din ng 50 pounds. Tapos, so sabi, okay, kailangan mo ipa-clean yung yung ngipin mo. Ito po yung sa monthly installment na plan. Meron po kaming 2 libreng checks and 2 libreng cleaning in 1 year.
So meaning, libre po yung cleaning ko. So, bumalik ako doon, tapos pinaklean ko na po yung aking teeth. And actually, dito sa UK po, iba yung pala yung dentist, iba din po yung nagki-clean, tinatawag nilang hygienist. So, iba yung dentist ko, iba din yung nag-clean sa akin. Which, ang gagaling po nila, ang babait nila actually. Nakachika-chika ko pa yung hygienist ko, ganun-ganun about life and etc. Ang galing po ng kanilang care. So, after po ng cleaning, in fairness naman po, ay parang luminis naman ang aking gums and teeth. Tapos, ang next na plano is yung filling na, so tinatawag in English na composite filling. Ito po. So, ang charge po sa akin is 162 pounds. Kung join po kayo doon sa plan, may 10% discount. So, parang if kay Romeo ata is 180 pounds yung charge sa kanya kasi hindi nga siya naka-plan. Yung akin, 162 na lang. And before po kayo, ang ginawa po dito, before yung appointment nyo, bayaran nyo na. Ganun po sila kasigurado. So, before po ng appointment ko today, binayaran ko na po ito like 2 weeks ago, 162 pounds. Sinabi ko, sige, bayaran na lang natin ng sure para matapos na ang kaguluhan ng ating mga ipin. So, yun po. So, pumunta ako kanina at saka okay na, napastahan na. Tapos, yun na. Parang okay naman na po yung teeth ko. So, kailangan lang talaga maintain, maintain. Ang suggest lang ng hygienist ko is to buy yung electrical toothbrush kasi mas maganda daw yun sa pagbabrush ng teeth. At saka, hindi lang dapat yung teeth yung ibabrush, kailangan daw talaga yung gums din, yung tongue, yung cheeks mo kasi it's overall talaga yung mouth hygiene. Ika nga. So, yun. Super mahal. Actually, hindi ko na convert ito sa peso. Pero, syempre, naisip namin kung sana umuwi na lang kami or uwi kami. Tsaka doon na bongga-bongga. Pero ngayon nga, hindi pa kami makakauwi. So, magsasuffer muna kami dito. Joke. So, yun po. Ang kay Romeo ay aming ipagsisave pa. Kasi mahal talaga yun sa kanya. So, kailangan muna namin mag-extra-extra at saka magtipid-tipid para okay na din po yung ipin niya. So, yun lang po. Please take care of your teeth. At saka, as much as possible, pa-check din po kayo at least siguro once or twice a year. Ganun. Pa-cleaning kayo. Anong kailangan. Kasi importante din talaga ang ipin, ang healthy na teeth sa ating buhay. Yun po lang po. I-share ko lang. And God bless you all po. See you next time. Bye!